Pero dahil hindi naman nga ng mga ito maaaring hayaan na malayang makapagsalita si Vegapunk ay hindi nagkamali si Sanji sa kanyang hinala, sapagkat pagkatapos ng summoning ay nagumpisa nang dumating sa Egghead ang apat pang mga elder. Habang abala ang ibang mga marine sa pagtataka kung ano ang nangyayari ay hindi nila namalayan na aatakihin na pala sila ng mga giant. Sina Brogy at Dory naman ay patungo kay Luffy na mag-isang hinaharap ang paparating na mga elders. Agad na tumakbo si Sanji, dala pa rin si Vegapunk upang tawagan ang grupo ni Nami. Hindi nagtagal ay tuluyan nang nakumpleto ang 5 halimaw na sina Saint Jupiter bilang Sandworm, Saint Nusjuro bilang Bakotso, Saint Warcarry bilang Fungsi, Saint Mars bilang Itsumaid, at si Saint Saturn bilang Gyuki. Agad na pinagtulungan ng 5 ang ating bida, kaya matapos umiwas ng maraming beses ay sinimulan ng palakihin ni Luffy ang kanyang katawan, ngunit hindi pa man nakakabuelo ay kinuryente na siya ni Saturn. Pagkatapos ay sunod na umatake si Nusjuro at saka tumakbo palayo upang isunod ang ilan sa mga pacifista na nung mga oras na iyon ay patuloy pa rin ang pagwasak sa mga barko ng Navy. Walang ideya ang mga marine kung sino itong anyong kabayo na umaatake sa mga pacifista. Kasabay ng pangyayaring iyon ay tinawagan ni Sanji si Nami upang ipaalam ang tungkol sa kaguluhan at sinabing iyon na talaga ang hangganan, kaya kailangan na ng mga iyong makahanap ng paraan para makaalis sa lugar na iyon. Isang scientist naman ang nag-report sa mga marine na may ilang bahagi ng mga circuit sa utak ng pacifista ang nagyelo, dahilan upang pansamantalang mawalan iyon ng kakayahan. Natuwa ang mga marine tungkol sa kanilang nalaman at sinabing ngayon ay maiiwasan na nila ang hindi kinakailangang pakikipaglaban at sasamantalahin na rin umano ng mga ito ang pagkakataon na hanapin at tapusin si Bonnie. Sa ibang bahagi, pilit ng pinalilikas ni Sanji si Nami, pero giit nito na hindi pa sila kumpleto, nang bigla ng mga itong marinig ang malakas na sigaw at ang malakas na pagragasan na animoy palapit sa kanila. Hindi nagtagal ay bumungad sa harap ng tatlo ang Thousand Sunny, bagay na labis na ikinagulat ng mga ito dahil kung hindi yun mapipigilan ay maiipit sila. Kasabay ng pangyayaring iyon ay sinimulan ng atakihin ni Sandworm si Luffy, at sa pamamagitan ng pagdaan sa ilalim ng lupa ay nagawa niya itong lumunin. Patuloy naman ang pag-atake ni Saint Nusjuro sa mga pacifista habang si Saint Mars naman ay lumipad pataas at winasak ang shield ng Labo Face. Sa ibabang bahagi ng isla, ibinalita ni Usopp kay Sanji na naroon na sina Brook at Lilith, ngunit hindi maganda ang lagay ng Sunny dahil sa pagbanganyon sa mga kawayan na pinatubo ni Usopp para mapahinto iyon. Dagdag pa nito na gustuhin man nilang makaalis na ay hindi nila magawa dahil wala pa doon sina Zoro at Jinbei. Dahil doon ay tinawagan na ni Sanji si Jinbei, at dahil naiintindihan nito ang sitwasyon ay sinabi nito kay Sanji na kahit hindi pa tapos ang pakikipaglaban ni Zoro kay Lucci ay sa pilitan niya na iyong isasama paalis. Agad na pumunta si Jinbei sa lugar kung saan nagaganap ang matinding laban ng dalawa, pero natigilan siya nang makita na ginamit na ni Zoro ang three-sword style na siyang halos tumapos sa laban. Samantala, bago pa man tuluyang malunok ng Sandworm ay agad na pinahaba ng ating bida ang kanyang braso upang pilit na makalabas sa loob ng bunganga ng higanteng bulate. Nang makalabas ay sinabi niya rito na huwag siyang kainin dahil hindi naman siya masarap, pero bigla naman siyang nilingkis ni Saturn gamit ang isa nitong paa at saka isinalpok sa ulo ni Saint Warcarry. Pagkatapos nyon ay inihagis naman siya ni Saturn pabalik sa bunganga ng Sandworm, kaya wala nang iba pang nagawa si Luffy kundi ang sumigaw na lang. Nakita ni Brogy at Dory ang pangyayaring iyon, kaya napagdesisyonan ng dalawa na ilabas si Luffy sa tiyan ng bulate. Agad na hinarap ng dalawa ang mga elder at mabilis naman ng mga itong napabagsak sina Saint Warcarry at Saturn. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at sunod na nilang hiniwa ang tiyan ng Sandworm gamit ang Sunso, kaya matagumpay nilang napalabas ang ating bida. Masaya ang tatlo sa muli nilang pagkikita, kaya wala ang mga itong ibang ginawa kundi ang tumawa sa sobrang saya.